usaping pinansyal, magkaroon ng sapat na kaalaman, matutong mag-ipon, ang pinagpaguran, Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Halagahan ng kinikita. para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga minamahal natin sa buhay. Ako. kami! Bahagi ako. Join ako. Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M 2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Sa bawat pag-ikot ng oras, ay siya ring pag-ikot ng mundo. Sinusukat nito ang bawat biguan o tagumpay ng tao. Pero marami pa rin ng tila hindi binibigyang pansin o halaga ang oras. Marami ang nasasayang na panahon at pagkakataon. Mga bagay na hindi na muling maibabalik pa. Sino nga ba sa atin ang binibigyan ng importansya ang usaping pinansyal o pananalapi kung saan nakasalalay ang ating kinabukasan? Maging mga pangarap ng ating pamilya, empleyado ka man o hindi, sa oras ng iyong pagreretiro, mangangailangan ka ng mga benepisyo mula sa ating pinagpaguran at pinaghandaan. Aasa tayo sa ating Social Security, pension, at malaking ipon. Kung hindi, para itong isang bangungot na ikakabahala natin. Ang kwento ni Melay at Sonia, salamin din ng pinagdadaanan ng maraming Pilipino. Simpleng may bahay si Melay, 48 years old, at 10 taon na sa pagkakarinderya. Mula noon, nagtabi siya ng 67 pesos kada araw. At makalipas ang 10 taon, nakapag-ipon si Aling Melay ng 420,740 pesos. Masipag, matipid, at masinop si Melay. Inilaan ni Melay ang kanyang naipon sa tamang pag-i-invest, kumuha ng long-term care, life insurance, at educational savings para sa kanyang 3 anak. At nahikayat ding bumili ng shares sa stocks at mutual funds. Ang 2,000 pesos na kada buwan sa mutual funds ni Melay ay lalago ng 11 million pesos pagkalipas ng 35 years para daw ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nakabili na rin siya ng pampasadang tricycle para sa kanyang mister. Po, nung nawalaan yung trabaho ng asawa ko, may kunting naipon man ako, kaya nagluluto na lang ako sa karinderya. Sa awa po ng Diyos, okay naman ang kita niya. May nag-alok po sa akin ng Kaiser para po maganda daw yun sa kinabukasan po namin. Natatakot po ako kasi baka masayang po ang pinagpaguran ko. Kaya po nag-invest ako ng tama. Nabibili naman ni Sonia ang lahat ng kanyang luho at lahat ng hilingin ng 3 anak, lalo na noong siya ay nasa ibang bansa pa. Dating caregiver sa Middle East, ang 50 anyos na si Sonia, isa siyang solong ina. Binigay ko yung gusto ng mga anak ko. Kung anong bago, lahat meron sila. Hindi ko naisip mag-invest sa life insurance or healthcare kasi hindi naman pumasok sa isipan ko. Kahit maraming gastos noon, nakakapagtabi si Sonia ng 70,000 pesos kada buwan o halos 840,000 pesos kada taon. Sa loob ng 5 taon, nakapag-save si Sonia ng 4.2 million pesos. Nagpagawa ng bahay at bumili ng magarang sasakyan. Pero hindi naisip ni Sonia ang mag-invest sa insurance, mutual funds at iba pang produkto na sisiguro sa kanilang future o kinabukasan. Natatakot ako at hindi ako nakapag-invest sa life insurance at unti-unti nang nauubos ang mga naipon ko. 2 taon na nasa Pilipinas si Sonia, pero hanggang ngayon wala pa siyang kontrata palabas ng bansa. Unti-unti na rin nauubos ang savings niya sa bangko.
Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan natin ng mga taong magtuturo ng paraan na makaahon at magkaroon ng bagong pagkakataon. Gagabay sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Mapagkakatiwalaan at may integridad. Ang International Marketing Group o IMG ay eksperto sa usaping ito. Isang independent company na may mga produktong tutulong sa bawat Pilipino na dumaranas sa hirap ng buhay. Pilipinong gustong makawala sa utang at maging financially secure. In terms of investment and savings, the most important ally would be time. So in investment, savings, the most important thing is time. Because a lot of small money eventually become big. But no matter how big the money is, if you don't have the time, it will never grow. If you let time pass by without saving money, then you will lose not only the money itself, but the future of what money can bring to you. The longer the time you need, the less money you need to invest to reach your financial goals. But the shorter the time you have, then the more money you need to invest to reach your financial goals. Nais ng IMG na ibahagi sa mga Pilipino ang mga estratehiya at mahahalagang hakbang para matutong makapag-ipon at iwanan ang pagwawaldas o pagsasayang ng oras sa mga pansamantala at panandaliang bagay. Tutulungan ka ng IMG na pagandahin ang takbo ng iyong pananalapi. Siguraduhin may sapat na proteksyon gaya ng pagkakaroon ng insurance, pagkakaroon ng emergency funds o savings na 3 buwan na income. I-manage ang mga utang at makakawala dito at magsimula na makapag-ipon ng pangmatagalan. Anong direksyon ang tatahakin mo? Magsasayang ka pa ba ng oras o panahon? Kailan ka kikilos? Palilipasin mo bang muli ang napakabilis na takbo ng oras? Nasa kamay mo ang desisyon. At posibleng ang tamang oras para makapagsimula ay oras na tumatakbo na ngayon. Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Before po tayo mag-umpisa sa ating membership orientation, let's have a prayer muna. Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as the channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, yun po, before tayo mag-start, let me introduce first myself. Ako nga po pala si Mr. Walter Balgos. Currently po nandito po ako sa Roca City, Capiz. Currently, I'm working as a managing officer of WBE Ventures Incorporated dito sa Pinas. So, as well as at the same time, marketing director ng International Marketing Group. So currently, I'm a financial educator of International Marketing Group. Yun. So at the same time, I am doing an online buy and sell. So to maximize my time, since I've learned already from IMG na since kayang-kaya ko pang maggabanat ng buto, so ginagawa ko yung extra time ko
to maximize my profit. At least yung oras ko, may kinikita ako. So at the same time, I'm doing as a financial educator, as a marketing director dito sa International Marketing Group. So mas marami pang natutulungan. So yun, study shows between debt and poor financial decisions, more people today are failing financially and have or no knowledge of how to get back on track. So especially po kung magkakaroon tayo ng mga crisis sa buhay o di kaya may na-hospital sa member of the family. So mahihirapan na tayong makabalik sa dati nating pamumuhay, especially kung nagkaroon tayo ng kanda utang-utang o di kaya naibenta natin yung mga properties natin para mabayaran yung hospitalization ng one of the member of the family na na-hospital. So nahihirapan tayong maibalik sa dating pamumuhay natin, yung normal na way nung nakasanayan natin. So kasi yun, wala tayong preparation in our future. So dito po sa session natin, sa discussion natin, matatalakay po natin yung mga preparation. So who is IMG? What is IMG? What is International Marketing Group? So kung sino po yung nag-introduce sa inyo yan, malamang sa malamang naitatanong niyo po kung ano nga ba yung IMG? Ano ba si IMG? Is it a scam or a pyramiding or networking or investment company? So, hindi po. Ngayon pa lang po, sinasabi ko lang, hindi po siya scam, hindi po siya investment company, hindi po siya pyramiding or any networking. Wala ka rin pong bibiling product na ibebenta mo. So, si IMG po ay it's a financial service marketing organization whose associates through its affiliated companies offer a broad array of products. So si IMG po is like a brokerage company. So may mga affiliated companies po siya na doon magkakaroon ka ng benefits. The same po na magkakaroon ka ng benefits once na naging member ka ni IMG. Magkakaroon ka ng maraming benepisyo. So then magkakaroon ka ng access doon sa mga affiliated companies niya at doon ka rin magkakaroon ng mga discounts. So yun. We are a team of independent contractors with tremendous resources dedicated to educating people about how money works. So, dito po, sa discussion natin, si IMG actually mismo, yun yung pinaka-purpose na isa, maturuan yung napakaraming taong naghihirap o di kaya nahihirapan mag-save kung paano nga ba talaga, how money works. So, dito tinuturo yan sa kay IMG. Yun yung financial literacy campaign niya. Tinuturo yung paano mag-save, paano maiahon yung sarili natin, yung pamilya natin sa kahirapan, on how to save, how to invest, how to properly invest sa mga naiisip nating pwedeng pag-investan ng pera natin, paglagyan ng pera natin. A leadership with a vast experience in the financial services industry, committed to helping people change the course of their financial future. So, tinuturuan ka dito kung paano magkaroon ng financial planning in your future, yung mga retirement planning, educational plan, yung long-term healthcare na needs mo after you retire, yung mga life insurance kung kulang ba o sapat na, yung healthcare insurance mo kung sapat na ba o kukulangin ba, o kung paano mo i-arrange yung financial status mo, kung paano mo i-arrange yung sahod mo, saan mo ilalagay yung mga sahod mo. Dito po tinuturo kung ano yung gagawin mo para magkaroon ka ng secured future, yung financial future, para maiba mo yung nakagawian na nasanayan nating gastos muna bago mag-save o di kaya gastos muna bago kung ano-ano man dyan. So dito tinuturo po. Our goal is to leave no family behind in our pursuit to help people around the world achieve financial independence. So financial independence, possible ba talaga yung magkaroon tayo ng financial independence? So parang ang tagal-tagal na natin nagtatrabaho, ang tagal-tagal na natin nag-abroad, tagal-tagal na natin sumasakay sa barko, hindi kaya tagal-tagal na natin naging piloto, kung ano pa, teacher, pero hindi pa natin ma-achieve yung financial independence na sinasabi nila. Financial freedom, yung sinasabi nila, tumanda na tayo, nag-retire na tayo. Bakit ba? Ano ba yung problema? Possible ba talagang ma-achieve yung financial independence? Yes po, very possible. Why? Paano ko nasabi? Because there's a lot of member of IMG na tumagal na dito around. Depende kasi sa sipag. Depende sa kung ano ka kapursigido.
Kasi kung porsigido ka at may goal ka sa buhay, yun yung magkakaroon ka ng focus. Magkakaroon ka ng, doon yung tutok mo. Kung itututok mo yung lahat ng energy mo, lahat ng, all of you, doon mo itututok yung sarili mo para magkaroon ka ng financial. Kung yung goal mo talaga is magkaroon ng financial independence o kung ano-ano yung goal mo. So, dito, itinuturo kasi marami nang naka-achieve ng financial independence, nakarami nang na-achieve yung financial freedom na sinasabi nila. So, dito, very possible na ma-achieve mo yan. Even though, yes, nasabi ko rin na, even though without IMG, as long as you enroll yourself in the financial education, financial literacy, yung sinasabi nila. So, ma-achieve mo yung financial independence. Pero IMG is one of those nagkakaroon ng campaign o di kaya may financial educational course na sinasabi nila kasi yung financial education, hindi po yan tinuturo sa school, hindi po yan ituturo sa college, hindi po yan tinuturo sa high school o di kaya elementary. Dito lang po yan. So, yes, katulad yan ng halimbawa may sakit ka sa katawan mo, di kaya sa health mo, may health issues ka. Sample yan, sa doktor ka nagpapa-check up. So, kung may issue ka sa legal cases or kaya legal advices kailangan mo, doon ka sa lawyer nagpapa-check up o nagkukuha ng advice. Pero kadalasan po sa atin, yung sakit is nasa bulsa, o di kaya nasa pera. Yung pera natin, yung sahod natin. Kinukulang tayo lagi. So, saan ba tayo dapat nagpapa-check up? Of course, sa financial educator o di kaya financial planner. Kasi alam nila kung saan natin anong dapat ayusin sa paglatag natin ng ating sahod, buwan-buwan o weekly o kung every week man yan or every month o kung saan natin dapat ilagay para magkaroon tayo ng future security sa financial status natin. So para achieve natin yung financial independence. So yun, proceed na tayo sa membership accreditation. So yung IMG saan nanggaling? Since nalalaman na natin kung ano yung IMG, International Marketing Group, saan ba siya nanggaling? So eto, IMG is based on Wealth System Builder. Galing siya sa US. So dinala siya sa Pinas, naging IMG. Then yung purpose niya is yun, makatulong sa maraming Pilipino all around the globe. So yun, existing na siya sa US yung WSB, Wealth System Builder. So tested and proven na siya doon. Ngayon, dinala dito sa Pinas. Yun, since na ang tagal na ni IMG actually, it's around more than 20 years na. Kaya very effective yung literacy yung campaign para makatulong sa maraming Pilipino. Membership orientation. IMG where innovation meets inspiration. So a challenging future. A large number of Filipinos will face increasing challenging in 4 major areas. Yes, one of those is uncertain labor market. So alam naman natin yan currently. So especially ngayon, pandemic. So pandemic, nagbabawasan ng tao sa every companies na siyempre alam na natin, yung negosyo, pag may company ka, kailangan mo magbawas ng tao kasi mahina yung sales. O di kaya pandemic. So hindi kailangan maabot yung sales. So, yun, maraming nagkaka-lay off, maraming nasisipa sa trabaho. O ilagay natin regular ka sa trabaho mo. Pero it's the same thing pa rin, no? Very uncertain. Anytime, pwede kang mawalan ng trabaho. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So, pag-upgrade. So, we are in the world or in the generation of innovation, upgrade na lahat sa mga robotics, computerized na lahat. So, example na lang yan sa NLEX at sa SLEX. So mga tool, may mga gate dadaan ka may bayad. So yun, example na lang kasi noon tao pa yung nagbibigay ng ticket sa iyo. So ngayon iba na yung nagbibigay. Swipe ka na lang, pindot then may ticket na agad. Although yes, meron pa rin nagbabantay pero nababawasan. So, darating yung panahon na wala nang tao magbabantay dyan. Automatic na card na lang, pindot-pindot ka na lang, then automation na lahat. Automatic daan ka na. So, another example is
yung drive-thru. Yung drive-thru noon, tao pa yung nagkumukuha ng order mo, tapos tinapasa sa kabila. Pero ngayon, iba na. Minsan, nagpipindot ka na lang, o di kaya computer or ano na lang, microphone, papuntan sa kabila. So, dadaanan mo lang dun sa dulo yung order mo. Babayad ka lang, tapos dadaanan mo. So, especially, yung mga nag-a-abroad. Yung mga factory workers, very good example, yung mga factory workers. Yung mga factory na nagpo-produce ng mga products. So, yun isa yun sa mga kasi nag-hire yung company owner o di kaya business owner ng mga robotics na sila yung nagpo-produce ng products. Mas mas ma-maximize nila yung production. Mas malaki yung production na kesa sa tao. Kasi may mas efficient, tapos low maintenance pa, hindi na nila kailangan binibigyan ng benepisyo kumpara sa tao. Kasi kung tao yung i-hire nila, bibigyan nila ng health benefits, yung mga benefits yung pag-ibig, etc. Mandami pa, SSS, hindi. Yung robots is a maintenance only. Kailangan lang nilang i-upgrade and i-upgrade. So, na-maximize pa yung production nila. Yun nga lang, yung problema dyan is nakakat cost yung yung labor. So, nawawalan ng trabaho yung mga tao kasi nag-automation na yung mga companies. So, very uncertain. Kahit nalagay natin, isipin mo pa na regular ka sa trabaho mo, nasa government employee ka, regular ka, mataas yung yung sahod mo monthly. Pero yung problema dyan is darating yung time. Darating yung time na aabutin natin yung edad na 60, 65 na magre-retire tayo. So, walang permanenteng trabaho. Magre-retire at magre-retire ka. So, it's very uncertain. Alam na natin yun Hindi natin maiiwasan na pupunta rin tayo doon. Every year, +1 yung edad natin. So, aantayin pa ba natin yung time na mag-60 na tayo tapos doon pa tayo mag-prepare for our retirement? Yes, although sabihin natin meron tayong SSS and the GSIS, yung mga pension na ganyan. So, is it enough already for our retirement funding pagkatapos natin, makaabot na tayo ng 60, 65? Paano kung mabuhay tayo hanggang 100 years old? Low savings and high debts, eto pa, have a major impact on retirement. Many people have to work beyond 65 years of age to service. So, akalain mo, low savings and high debts, every month tumatanggap ka ng sahod. Every month, kasi sabi mo, sabihin natin, maganda yung sahod mo, medyo mataas. So, bakit ba maliit yung nasa save natin? Minsan, nagkakautang pa tayo pag mayroong emergency. Ano yung problema? So, eto yung magkakaroon ng big impact yan. Dun sa pagdating natin 60, 65 sa retirement age na. So, pagdating natin, since na ganito yung nakagawian natin, maliit yung savings natin, maliit yung naisasave natin dun sa mga SSS, GSIS, so mga alam nating mga pinaglalagyan ng pera. So, alam natin na kukunti pa rin yung nasasave natin dun. So, pero hindi pa tayo nagdadagdag ng savings natin. Anong nangyayari? Anong nangyari pagkatapos mo magsahod? Saan napunta yung pera mo? Inuuna mo yung gastusin bago ka mag-save. Then, all in all, nagkakautang pa pag nagka-emergency. So, yung sahod mo, ano yung napuntahan ng savings mo? Saan mo inilagay? Sino yung nag-cover ng mga emergency mo? Kung may savings ka, is it enough already for your retirement? Kung maliit yung savings mo, bakit ganun pa rin yung formulang ginagamit mo? Bakit mo di mo iniiba? Hindi ka nag-change yung formula or di kaya maghanap ka ng another source of income na pwedeng magdagdag dun sa savings mo o di kaya sa kinikita mo. What happened? Bakit ba maliit pa rin yung savings natin at tumataas yung utang? Every time na magkaka-emergency, nangungutang pa rin tayo. Yun, matagal na tayo nag-abroad. Matagal na tayo nagtatrabaho diyan. Tagal na tayo lumawas ng Maynila. Tagal na tayo nagnenegosyo. Bakit wala pa tayong savings? Tapos may utang pa. Ano yung problema? So, yun. The high cost of education, ito pa, as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Ito yung one of the major problem sa nangyayari ngayon. Kasi yung education kasi, ito yung maipapamana natin. Golden gift sa ating mga anak na magka-college. So, kung hindi tayo nagkaroon ng proper college planning, preparation sa college nila. Ngayon pa lang mismo, maaapektuhan yung college, yung schooling nila pagdating ng oras. Wala tayong pondo. Wala silang pondong magagalaw. Panggastos sa college nila. So, anong mangyayari? Mararanasan din nila yung niranasan natin na kulang sa pondo. Walang
panggastos, yung available na course lang para sa kanila, yung kukunin nila. Wala silang freedom. Wala silang freedom to choose kasi pasalamat tayo ngayon, yes, mayroon ng free education, free college. Pero ano yan, yung mga courses lang na kaya ng gobyernong i-subsidize. Pero what if yung gustong kunin ng anak mo, piloto, di kaya doktor, nurse, mamahaling mga mamahaling kurso. So ano yung mangyayari dahil wala tayong preparation for their college? Doon na lang sila sa free college na kurso na kayang So what more is sino yung gagastos? Kaya pa ba nating magtrabaho that time after 5, 10 years? After from 10 years or 5 years or 10 years from now? May trabaho pa ba tayo noon o kaya pa ba nating tustusan yung pangangailangan nilang allowance, additional for their project, libro, outings, and etc. sa kailangan nila? So kaya pa ba natin o magtatrabaho pa rin ba tayo after 5 years or 10 years from now? So, yun, kung wala kang college planning for your para sa mga anak mo, then magsasuffer sila tulad na pinagdaanan natin sa mga nung nakapag-aral tayo. Mararanasan nila yung naranasan natin kasi alam na natin na mahirap yung dinanas natin. So, yun pa yung ipapamana natin sa kanila. So, kailan yun matitigil? Kailan tayo magkakaroon ng preparation for their college? So, especially the next year, ito, increasing cost of living. Every year yan. Many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises, emergency, repair, illness, tuitions, etc. Their only option is debt. So, yun. Every year, umaakit yung bilihin. Actually, every month nga every week. Umaakit yung gasolina, especially tuition fees, pagkain, renta, kuryente, tubig. So, nahihirapan tayong i-survive yung sarili natin daily. So, kung wala tayong nais-save for our future, ano yung mangyayari? Since every year, nagtataasan yung inflation, nagtataasan yung bilihin. Yung college funding, every year, tumataas yung tuition fees. So, saan natin kukunin yan? So, after 5 years, ilan na yung tuition? After 5 years, magkano na yung libro, magkano na yung mga pamasahe? So kung wala tayong preparation, hindi tayo nakakapag-save, hindi natin alam, hindi tayo nakapag-enroll ngayon pa lang sa financial educational course. So anong mangyayari since hindi natin alam kung paano planning, mga ganun, retirement planning, o educational plan, ay yung retirement plan. So utang lang tayo ng utang. Yun ang pinaka-best option natin. So hanggang kailan tayo magkakautang, hanggang kailan tayo uutang? So living in one of the wealthiest countries in the world, like the US, many people may still retire poor. So, yun, isa pa yan. Yung mga kakilala nating nasa US, Canada, Australia, yes, maganda pakinggan na nandun sila. Maganda pakinggan, pero hindi natin naitanong kung ano yung pinagdaanan nila bago sila nakapunta doon at ano yung pinagdadaanan nila habang sila ay nandun. Yes, maganda tingnan na nandun sila. Maganda yung na-i-experience nila, yung scenery, yung mga pictures nila. Pero naitanong ba sa kanila kung ano yung pinagdadaanan ng bayarin nandun sila? O kung bakit ba nagtatrabaho pa rin sila doon kahit nandun sila? Hindi natin naitanong yan. Because they need to maintain their living standard of living doon. Yes, dollar yung sahod doon, ang tataas ng sahod doon. I-convert mo sa peso or kung saan man. Pero ang yung bilihin doon, ganun din, ang tataas din. Kalain mo, within 1 year, pag nandun ka na, may residency ka na doon, so, mayroon kang i-maintain na tax na kailangan mo bayaran. Dito sa Pinas nga, kung hindi ka pa kumuha ng sidula, yes, bumibili ka ng mga bilihin, tataas ng bilihin kasi may tax yan. Pero doon, required sa every citizens na magbayad ng tax. So, kalain mo, every citizens or di kaya nandun, nakatira sila doon, yung mga nakatira doon. So, nagre-retire pa rin mahirap kasi walang retirement planning. Kailangan pa rin nilang magtrabaho kasi kahit na senior na sila. Magtatrabaho pa rin sila kahit matanda na sila. So, yun yung mga consequences na
kailangan nating danasin kasi kulang tayo sa financial education. So, control your future. So, your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So, the future is in your hands. You're the one who ikaw yung may hawak sa sa kinabukasan mo. Dapat ikaw yung nagma-manage ng buhay mo. Hindi mo dapat sa gobyerno, di kaya manghingi ka lang ng ayuda sa gobyerno. Kung hindi makapagbigay, sisihin mo pa yung gobyerno. Yung kaibigan mo, wag kang laging hingi ng hingi o di kaya hingi ng pabor. Kasi may buhay din yan ng kanya, may pamilya din yan. Yung yung employer mo, hindi naman habang buhay nandyan ka. I-advance mo yung sahod mo, hindi naman habang buhay may sahod ka. Magdarating yung oras, magre-retire ka. Yung bangko mo, dyan ka na nagsasave. So, pag wala kang na-save dyan, hindi ka rin save ng bangko mo. Pag nag-loan ka dyan, may mga permits o di kaya documents pang kailangan, yung broker mo. Hindi rin. Ikaw rin. Ikaw rin yung kailangan magbanat ng buto para ma-prepare mo yung future mo. Yung retirement mo. Kung ano yung status mo after you retire. Make money. Hindi ko sinasabing maging mukhang pera ka na. So, make money out of your time. Since today, malakas ka pa. Kaya mo pang magbanat ng buto. So, i-maximize natin. Maximize natin. May active income ka ngayon, employed ka, o di kaya may business ka na kumikita. Then may extra time ka pa, make money. Gawin mong mag-part-time ka, o di kaya kung magaling ka mag-painting ka, ibenta mo. O di kaya mag-online selling ka, kung nahiya ka, edi hindi ko alam kung ano yung kinahihiya mo since it is a survival. Kasi hindi ka naman papakainin ng hiya mo. So, make money out of your time. Maximize your capacity to generate income. Generate income para magkaroon ka ng maraming option sa buhay. Mas mabilis mong ma-achieve yung financial goals mo, travel goals, vacation goals. Maiksi lang ang buhay. Yes, may enjoy na. Hindi naman natin sinasabing pigilan mo yung sarili mo para mag-enjoy o di kaya sa bisyo mo. Pero at least meron kang preparation for your future. Hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan ka mag-enjoy na lang? Anong mangyayari sa iyo after the age of 60? Kung ngayon malakas ka pa. So, i-maximize natin. Pagdating ng oras, hindi mo na kaya magtrabaho. Save money. Yun. Save money from your active income, passive income, and kung saan pa diyan pwede kang kumita. Save money. Wag lang illegal. Save money. Dito sa IMG may tinuturong formula. Yung formula ng itinuturo is 10% pay God and yourself first. Bakit? Bakit ba pay God and yourself first yung tinuturong formula ni IMG? Because it's always that every time na mag-down tayo, nahihirapan tayo, is humingi tayo ng blessings from God. Humingi tayo ng gabayan tayo, hindi kaya tulungan tayo na maiahon sa problema yung kinakaharap natin. So every time na may darating na blessings, nakakalimutan nating mag-return the favor. Kumbaga, return the favor. Ika nga nila, love God and your neighbors. So, how can you give back to God ng blessings na naitanggap mo? Kahit na kaunti lang. Love God and your neighbors. So, either sa charity, sa church, or di kaya sa kilala mong kapos. So, doon ka maggawa ng charity. Kung may charity kang kilala, so doon ka magbigay. Kahit pa kunti-kunti lang. Maliit lang yan, pero malaking tulong sa iba yan. So, every time na may darating na blessings, dapat maalala natin yung nagbigay, ng blessing sa atin. So, yun. Pay God and yourself first. So, pay yourself. So, bakit nga ba kailangan mo munang bayaran yung sarili mo? Well, ikaw yung naghirap. Ikaw yung nagtatrabaho. Ikaw yung kumayod. Dapat bayaran mo muna yung sarili mo bago yung iba. So, yung formulang itinuturo ni IND is 10% for the charity or a church, then 20% for your savings, yung sa sarili mo. Then yung natitirang 70% is for your bills and payments.
So bakit nga ba 10% sa kay God? Yes, na-explain ko na kahit papaano may maibabalik ka sa kapwa mo. Na at least si God hindi mag-aatubiling magbigay ulit ng blessings sa'yo kasi na-spread mo yung blessings na naibigay sa'yo. Then, savings para sa sarili mo. Yung savings mo kasi, ngayon na naitatabi, yan yung magsisave sa'yo after you retire. Yan yung magagamit mo after you retire. So after you retire, pag wala kang savings, walang magsisave sa'yo, sarili mo rin. So either maghihingi ka sa mga anak mo na may mga pamilya, kanya-kanyang pamilya na, or magiging, ewan ko, baka masakit man pa sa kapakinggan, pero baka maging palamunin ka na lang. Kasi hindi mo na kaya magtrabaho after you retire. So save money for yourself kasi walang ibang magsisave sa'yo kundi sarili mo rin. Ngayon pa lang mag-save ka na for yourself. So 70% for bills and payments. Bakit nga ba 70%? So ang liit na lang yung natira. Hindi magkasya sa bills and payments. So renta ng bahay, kuryente, tubig, damit, pagkain, tuition, etc. Gasolina. So because dapat una bayaran mo yung sarili mo. 70% kulang na kulang. So i-maximize na mo yung oras mo. Since malakas ka pa, kaya mo pa magtrabaho, yung extra time mo kung abroad ka, nag-OFW ka, nag-abroad ka, every time na mag-off ka, pahinga ka ng konti. Then, tatsada ulit kung ano yung extra income na pwedeng mag-generate o kumita ka ng pera. Doon ka. Kasi sayang yung oras. Wala kang kikitain dyan sa mga tatagal ka dyan sa abroad pag hindi mo i-maximize yung oras mo. So hanggang kailan ka dyan? Kung nandiyan ka sa trabaho, lumuwas ka ng Maynila, hanggang kailan ka dyan? Hanggang kailan ka titigil para makasama mo yung pamilya mo? Hanggang kailan ka kakayod? Yes, hanggang lagay natin 60 years old, 65. So what if kaya nating 55 pa lang or 50, 45 pa lang? Kaya na nating maging stable. Makapagpundar na tayo, makapag-invest na tayo, di kaya makapag-ipon na tayo for our retirement. So save money. Then accumulate money. Accumulate money from your passive income, active income, or di kaya sa mga rentals mo, kung meron kang mutual funds, kung meron kang other source of income, makapag-accumulate ka ng income mo. Why? Saan ba natin pwedeng kunin yan? Kasi makakapag-accumulate tayo ng income doon sa mga pinag-investan natin, o di kaya sa active income natin, o di kaya sa passive income, mutual funds, o di kaya rentals. Bili ka ng mga equipments, o di kaya mag-invest ka sa mga real estate na pwedeng parentahan para makapag-accumulate ka ng pera. Kasi habang ngayon kasi na malakas pa tayo, kaya pa nating magtrabaho, kaya pa nating mag-invest. So para pagdating ng oras na hindi natin kaya magtrabaho, yung pera na mismo yung magkakaroon ng interest, yun na yung magtatrabaho para sa atin. So protect your money. Ito pa. So how can we really protect our money, our investments, yung mga pinaglagyan natin ng pera? Diba? Kasi uso ngayon yan eh. Invest tayo dyan, invest tayo dito. Marami tayong naiisip na paglagyan ng pera. Real estate, bahay, house and lot, kotse, sapatos, relo, kung ano pang pwedeng pag-investan. Mutual fund, yes. Pero we don't know kung paano maprotektahan yung mga yan. Wala tayong preparation for the protection. Every time na magkaroon ng emergency, saan tayo kukuha? Sa savings natin? Yes. Kung may savings tayo. Sa emergency fund, kung mayroon tayong emergency fund. Paano pag naubos na yan? So doon naman tayo sa yung naibili nating house and lot, ibebenta natin. Once na magkaroon ng emergency, o yung sasakyan natin, ibenta natin. Once na magkaroon ng emergency. How can we really protect our money, our investments? So here, be your own money manager. Dapat ikaw yung mag-manage sa pera mo. Ikaw dapat yung humawak niyan. Alam mo dapat kung paano kumikita yung pera mo. Alam mo dapat kung saan ilalagay. Kasi prone tayo sa scam eh. To double the money, triple the money within 15 days, 30 days, 25 days, 60 days. So walang ganun. Unless illegal. So pag illegal kasi, either scam or yes, illegal. Walang nagdodoble yung pera in a very short time. Kailangan, it takes time for your money to grow. It takes time para kumita yung pera mo. Walang double the money or triple the money. Imposible yan. Dapat alam mo kasi kung ano yung pinagkikitaan ng pinag-iinvestan mo.
Katulad sa mutual funds, yung mga kumpanyang Jollibee, blue chip companies. So alam natin kung ano, paano sila kumikita. So be your own money manager. Dapat alam mo kung paano. Dapat alam mo on how money works. You have to understand how money works. Para hindi ka ma-scam, dapat maintindihan mo kung ano yung pinagkikitaan ng pinaglalagyan mo ng pera. Halimbawa, nag-invest ka doon sa mga rentals and equipments, nagre-renta yung mga kaibigan mo, di kaya mga kaibigan ng kaibigan mo. At least alam mo kung saan napupunta. Hindi yung bibigyan mo lang sa kaibigan mo kasi sinabihan kang magdodoble yung pera within 15 days. It's not that. That's not how it works. Understand how money works. Ikaw mismo yung aalamin mo dapat. Make money work for you. Ito pa. So, posible bang utusan ko yung 20 pesos na siya na yung muna yung mag-duty dun sa office? Make money work for you. Invest ka ngayon. The time na magre-retire ka na, yung perang na-invest mo dun, like, katulad yan sa SSS. So, pag nag-retire na tayo, meron tayong pension every month. Yan, how money works. That's how money works for you. Yung interest na pinag-investan mo, yan na yung magbibigay sa'yo ng monthly. Yan na yung magbibigay sa'yo ng every month na magge-generate para sa'yo. Pero, kadalasan sa mga nagre-retire, mga retiree o nagre-retire, teacher, police, sabihin na natin, niloloan nila yung mga, mga pensions. Bakit? Kasi kulang. Hindi nila alam na kulang pala yung retirement fund nila. Kulang yung monthly fund nila na natatanggap. Bakit? Kasi hindi nila alam kung paano i-compute. Hindi nila alam kung magkano yung dapat nilang maging pension. So, kailangan nilang i-loan para ipundar sa business. Imbes na mag-retire sila at na mag-enjoy na lang sa buhay, kailangan pa nilang magnegosyo, di kaya magbanat ng buto ulit. Para may kikitain pa. Yung iba, nagtatayo ng negosyo, so nai-stress pa. Imbes na ma-enjoy na yung buhay nila after they retire. Yung nangyayari, nagtatrabaho pa ulit. Unemployed na nga. Yes, sana. Yun na sana yung goal eh. Pero nagpundar ulit ng negosyo. Yung iba, nagiging hobbies na pero kinakapos. Yun yung reality. You can build up a strong financial foundation. So, eto, how do we really protect our investments, our money? How do we really protect? Paano ba natin mapoprotektahan yung pera natin, yung pinag-ipunan natin, yung savings natin, yung mga investment natin? You can really build up a strong financial foundation through this. So, since ngayon, meron kang cash flow, kung kulang yan, increase your cash flow. Dapat mapataas mo yung cash flow, mapataas mo yung kinikita mo every month. Since na alam natin na nangungutang pa tayo every magkaroon ng emergency o di kaya kulang yung monthly income natin. So we have to increase our cash flow. Lessen our expenses as possible. I-lessen natin yung expenses natin, pataasin natin yung income natin. So since na meron tayong active income, o kung di kaya meron tayong business, meron tayong other source of income, so meron na tayong cash flow, kahit pa paano. The next is, magkaroon tayo ng healthcare insurance. Healthcare insurance, bakit? Because every time na magkaroon ng emergency, especially ma-hospitalize yung isa, tayo, since, ilagay natin tayo mismo kasi tayo yung breadwinner. Every time, di kaya, tamaan tayo ng, hindi naman ganun ka-critical. Ilagay natin na COVID lang tayo. COVID na lang kasi na-vaccine na tayo. COVID na kaya pneumonia na lang. Hindi ganun ka-critical. Na pneumonia ka lang, na-admit ka sa hospital within 2 weeks. So akalain mo 2 weeks, pero lolobo hanggang 200,000 yung monthly, yung bills mo sa hospital. Saan mo kukunin yan? Emergency fund. So naubos agad yung emergency fund mo. Kung yung aabot sa 200,000 yung emergency fund mo. Pero kung may healthcare insurance ka, yan yung sasagot sa'yo. Yan yung sasagot sa hospitalization mo. May preparation ka. Life insurance. Then the next is life insurance. Dapat meron kang life insurance kasi ikaw yung breadwinner. Ikaw yung nagkakayod para sa ma-provide yung necessities ng mga sumasandal sa'yo. Yung pamilya mo. Yung income replacement yan, yung life insurance. Then, manage your debt kung meron man. Dapat ma-manage natin yan. Emergency fund.
The next is emergency fund. Dapat magkaroon tayo ng emergency fund. Savings and investment. Dapat magkaroon din tayo ng savings and investment. Pero bakit nasa huli yung savings and investment? Because it is the roof of all. Kumbaga, yun yung pinaka-finally. Yun yung pinaka-final na target natin. Yes, ngayon, iniisip natin yung mga investment talaga. Pag mayroon tayong kinikita, iniisip natin agad yung mga investment na sinasabi nila, bili tayo sa sakyan, house and lot, and etc. Pero wala pa tayong healthcare insurance saka life insurance. So, ang hirap niyan, pag nagkaroon ng emergency, yung binili natin, na invest natin, bebenta natin yun. Kung nag-mutual fund ka, na wala kang healthcare insurance, yung mutual fund mo, i-withdraw mo rin agad yan. Yung sasakyan mong binili, bibenta mo rin yan. Yung house and lot mo, bibenta mo rin yan. Kasi wala kang emergency. O meron kang emergency fund, that's good. Pero kung kasya yung emergency fund mo, hanggang kailan yan? Kaya ba niyang sagutin? So, isa pa, every time na ma-aksidente tayo, halimbawa, kung nakakuha tayo ng life insurance, kung ma-aksidente ka, hindi ka naman kinuha ni Lord, na hospital ka lang. So, sino yung sasagot ng hospitalization mo? Hindi naman po pwedeng hayaan ka ng pamilya mong kunin na lang ni Lord. Kasi, hindi mabayaran yung hospitalization mo. Since na life insurance yung kinuha mo. Hindi mo naman makukuha yung benefits ng life insurance habang buhay ka. Kailangan mo munang mamatay bago makuha yung yung benefits, yung cash benefits ng life insurance. Yes, there is some life insurance na mayroong healthcare insurance na kasama, pero sa IMG, mayroon siyang affiliated companies na Kaiser International 3-in-1 savings program. 3-in-1 savings program, mayroon na siyang healthcare insurance, mayroon ng term life insurance, at saka mayroon ng investment, savings and investments. So, healthcare, Kaiser International, na 3-in-1 savings program, na meron ka ng short-term healthcare insurance na habang nagbabayad ka at nag-aantay ng maturity, halimbawa, kasi yung Kaiser International, 7 years to pay lang yan 7 years of savings. 7 years of savings plus 13 years of waiting for maturity, all in all, 20 years. Then after 20 years, may maturity value na yung pera mo. Hindi mo man siya magamit habang nagbabayad ka, habang nagsisave ka, at hindi mo man siya nagamit habang nag-aantay ka ng maturity, covered ka rin ng life insurance. May life insurance nang kasama yan. So, yung hindi mo man nagamit, hindi mo siya nagamit, dadagdag dun sa maturity value ng pera mo. After you retire, o di kaya after 20 years na mag-mature na siya, pwede mo na siyang i-withdraw yung pera mo. O kung hindi mo pa kailangan yung pera mo kasi since na meron ka pang naipon na iba, pwede mo pang hayaan yung pera mo dun sa kay Kaiser. Pwede mo pang hayaan dun yung pera mo. Para meron pa siyang annual interest na binibigay si Kaiser sa'yo. Kasi nasa mutual fund din yung pera mo. So, yun yung option, yung affiliated companies ni IMG na exclusive broker niya si IMG. Si Kaiser, exclusive broker niya si IMG. 3-in-1 savings program is the best. Tinamaan niya yung tatlo. May healthcare insurance ka na, may life insurance ka na, then may savings and investment pa. After 20 years of waiting, pwede ka na mag-retire kung kasya na. Pero kung kaya pa, magtrabaho pa since na-assess mo na kulang pa yung kulang pa yung savings and investment mo, di kaya kulang pa yung mo. Since na yung Kaiser kasi sa preparation for a long-term care insurance. After you retire kasi, yun yung pinaka-importante. Yung health card mo ngayon dyan sa pinagtatrabuhan mo, after you retire, wala na yan. Hindi mo na magagamit yan. Covered ka lang habang nagtatrabaho ka. So kung hindi ka ma-hospital habang nagtatrabaho ka, hindi mo binabayaran mo yan actually. Hindi mo ma-avail yan. Yung health card mo dyan na tinhawa ka. Kung hindi ka ma-hospital. Pero after you retire, after mo magtrabaho, kung di kaya ma-lay off ka o di kaya mag-retire ka na. Mag-retire ka na talaga. Yung health card mong hinahawakan dyan, wala na rin yan. So, lahat kasi ng mga sakit na pangmayaman, lumalabas once na we already retired. Lumalabas lang yan yung lahat ng mga sakit na mga diabetes, arthritis, and etc. Yung mga kailangan mo ng maintenance. Lumalabas yan once we retire. Siyempre, senior na tayo. 60, 65 and up. So, yun. Kailangan natin yun ganun ka-importante. Bakit kailangan natin ng long-term health care? Ito si Kaiser, long-term health care yung
ano niya. As long as yung policy mo kay Kaiser, policy contract mo kay Kaiser is a very active pa, very valid pa, ko-cover ka niya. As long as the fund is intact, although nag-withdraw ka kahit paunti-unti, so i-cover ka niya. Hindi ka niya hahayaang walang magasto sa healthcare needs mo once you retire. So yun yung pinupush ni ING na magkaroon tayo ng mga ganun. Healthcare insurance, life insurance, and investments. So dito sa kay Kaiser, meron ka ng 3-in-1 savings program. Covered na yung healthcare, life insurance, at saka may investment ka na after 20 years. A new world of possibilities. The era of the informed consumers. From do-it-yourself, home improvement, self-booking, travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco and S&R membership. More people are learning how to get better deals and save more money on products and services. So, ngayon, it's a modern world na, modern era. Do it yourself. We always look up to discounts. So kaya tayo nagpapamember sa S&R, o di kaya meron tayong Robinson's card, yung card natin sa Mercury Drug, o di kaya sa SM Mall, meron tayong card para maka-avail tayo ng mga discounts. Maka-avail tayo ng points. Yung sinasabi ng points, pag naka-collect tayo ng points, yung points na yon pag dumami na, pwede nating ibili ulit doon sa kanila. Hindi na tayo maglalabas ng pera. Yung points na yun mismo yung pwede natin ipambili. So, napakalaking discount, no? It's parang gumagaan yung loob natin na mayroon tayong naiipong points sa kanila. Then, parang na siya, free na siya. Kasi points na lang yung pambili natin. Ganon din yung IMG. IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe benefited from the International Marketing Group, IMG, platform to get educated on all aspects of personal finance. Yes. Marami nang nakabenepisyo sa kay IMG. Maraming tao na walang classification na mahirap ka man, mayaman ka man, or dukha ka man. Hindi, wala. Lahat ng tao pwede itong maka-avail. Kahit nga magbabalot. Kaya na mag-mutual fund dito. Natuturuan tayo dito na how on all aspects of personal finance, na ma-manage natin na mabuti yung personal finance natin. Sila, na-experience na nila yung mga big three, yung mga seniors na dito, na matagal na sa IMG. Na-experience na nila lahat. Yung fruits na naibigay sa kanila ni IMG since they are already na-educate na sila on how to do their personal finances. To have access to hundreds of financial products and services. So magkakaroon ka ng access dun sa mga affiliated companies ni IMG na nagbibigay din ng benefits sa mga IMG members. So once na naging member ka kasi, automatic yan, magkakaroon ka na ng access doon. Since si IMG is a very trusted company, so yung mga bigating company, Ayala Land, DMCI, SMDC, Kaiser International, Manila Bankers Life Insurance, Fidelity Life Insurance, Soldibo pa, yung Ramper Financials. So, kalaya mo, nagkaroon na sila ng trust dun sa kay IMG. So, ikaw ba? Yung mga kilala mo nga, nag-trust dun sa kay IMG. Ikaw, hindi. Well, malalaman din natin once na-enroll mo yung sarili mo dito. Tinuturuan tayo dito on how to detect kung ano yung scam, kung ano yung legit. So, yun. Receive training and support to manage their money. So, makaka-receive tayo, makaka-attend tayo ng mga trainings, magkakaroon ng webinars, free. Yung iba, may bayad, pero dun, kung wala talaga, dun ka sa free. Kasi meron talaga mga free trainings on how to manage your money. Kung halimbawa na-increasean ka o di kaya mayroon kang another business. So magkakaroon, pwede kang mag-ask ng support from the seniors. O pwede kang umattend ng training. Yung katulad na maging associate financial planner. Hindi kaya gusto mo maging registered financial planner, financial educator. So dito very possible
na kay IMG. Save money on various products and services. Yes. Halimbawa, kasi si IMG, meron siyang affiliated companies na Soldibo ay yung Ramper Financials, yung nagbibenta ng mutual funds. So, pwede kang mag-save doon ng pera mo. Meron ding affiliated company si IMG ng Bolt Assurance, doon sa mga non-life insurance. So, yung kung may sasakyan ka, pwede ka nang ikaw mismo mag-issue ng car insurance mo, hindi kaya motorcycle insurance. So, makakasave ka kesa doon sa dadaan ka pa sa broker, may management fee, etc. na babayaran, din may mga hindi mo alam na may binabayaran ko. Pero dito, pwede ka na ikaw mismo mag-issue ng car insurance mo at sa motorcycle insurance, travel insurance. So, then pwede ka pang mag-save dun sa mutual funds, Soldibo strategic funds. So, may interest pa. So, yun, earn commission by sharing their know-how with customers in these fast-growing industries. So, yun, pwede ka pang magkaka-commission kasi since na si IMG sa brokerage company at saka may affiliated company siya, yung mga affiliated companies niya, doon ng mga products and services, pwede kang magkumita doon, magkaka-commission ka. Once na you do the business of IMG, pwede kang magka-commission doon. Pero hindi ito mandatory na. Halimbawa, kapag member ka ng IMG, mandatory or sapi itang gawin mo siyang business. No, it's not. It's an option. It's an option. Halimbawa, kulang ka sa cash flow, then do the business of IMG. Pero kung okay sa'yo na mag-mutual funds lang, then do the mutual fund. Or halimbawa, gusto mo lang mag-join sa IMG dahil gusto mo maka-discount dun sa car insurance, o di kaya motorcycle insurance, o di kaya mag-mutual funds, o di kaya dun sa Manila Bankers Life. Gusto mo lang yung benefits ng Manila Bankers Life. Pwede. So, pwede kang maging professional financial educator. Once na you do the business of ING, attend ng mga trainings, seminars and trainings, webinars, you can become a professional financial educator. Walang qualification, walang kailangang diploma, walang kailangang experience. As long as you do the trainings na matuto ka lang sa lahat ng tinuturo ni IMG, pag-aralan mo lang siya. So you can become a professional financial educator, or di kaya kuha ka ng exam doon sa Manila Bankers Life, a financial planner, o pwede kang maging registered financial planner. Kuha ka lang ng exam, kuha ka lang ng trainings para ma-qualify mo sarili mo. Walang kailangang diplomang requirements. So as long as you are willing at gustong-gusto mo i-pursue, so you can learn and earn in the financial industry. So all of these are options once you are a member already of IMG. Kung gusto mo mutual funds lang din, dun ka sa mutual funds. So yun. Do you know how money works? So ito pa. How money works? Ito yung alam ng mga mayayaman na hindi natin alam. Hindi nila rin na i-share. Minsan na-share. Yes, dami silang ginagawang quotes and sayings. Pero binabaliwala lang natin. Pero ano nga ba talaga yung alam nila na hindi natin alam? Ordinary people don't know. The formula of the wealth formula. Money plus time plus minus rate of return minus inflation minus taxes. It's equals to wealth. You can build a successful financial future. So as long as we do this formula, ito yung X-curve. Sinasabi. This concept theorizes that the person's responsibilities generally decreases and wealth generally increases over time. So, since now, nakaya pa natin, nasa highlight pa tayo ng buhay natin, na kayang-kaya pa natin magtrabaho, generally, we are less secured. So, mababa pa yung security natin in terms of financial. So, habang tumatanda tayo, dapat nag-i-invest na tayo. Habang tumatanda tayo dito, habang i-increase yung edad natin. Hindi natin maiiwasan yan. It's a cycle of life na nagkakaedad tayo every year. Every year plus 1 yung edad natin, wala tayong magagawa dyan. Unless, as tayo kay God, hingi tayo ng tulong kay Lord na paatras yung yung edad natin. That's very impossible. So habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo, dapat nagkakaroon tayo ng mga investments. Para pagdating natin dun sa time na magre-retire na tayo, so yung pera na mismo yung magtatrabaho para sa atin, dapat tayo ngayon pa lang nagbi-build up na tayo ng mga investments, yung wealth natin. So para magkaroon tayo ng tinatawag ng net worth. Kasi tinatawag Bill Gates,
net worth of Bill Gates, yung mga kay C, kung sino pang kilala natin mga mayayaman. Yun yung ginagawa nila. Law of building wealth. So habang kaya pa natin mag-invest, kaya pa natin magtrabaho, kaya pa natin mag-ipon, we have to maximize that. Ngayon pa lang. Kasi pagdating ng oras na hindi natin kaya magtrabaho, dapat yung pera na mismo magtatrabaho para sa atin. Doon yung law of decreasing responsibilities. Dapat mag-cross yan. Kasi yung edad natin, hindi natin mapipigilan yan. Hindi natin mapipigilan yung edad natin ay umakyat. Pero yung responsibilidad natin, dapat mabawasan. Kasi darating yung oras na pag nagkaedad na tayo, hindi na natin kayang magtrabaho, hindi na natin kayang magbanat ng buto. Hindi na natin kayang, katulad ngayon na magtatrabaho pa tayo, minsan nag-overtime. Darating yung oras na hindi na natin kaya. So ngayon, ikaw pa yung nagtitake care ng family mo, ikaw pa yung nagpo-provide, ikaw pa yung nag-ibigay ng mga necessities, renta ng bahay, kuryente, tubig, damit, pagkain, tuition fees, gasolina, etc. Ang dami-dami. So dapat, habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng investments, savings and investments. Para yan yun, yung pagdating ng oras na mag-retire na tayo, yun yung bubuhay sa atin. Sila na yung mismo yung, dapat yun yung pinaka-goal natin. Pagdating natin sa edad na yun, generally, more secure na tayo. So, dapat meron tayong preparations for our future. Hindi dapat pagdanda natin, hindi dapat na ganun pa rin yung responsibilidad natin. Dapat matuto yung mga anak natin, yung pamilya natin na sinusuportahan na we have to teach them how to fish. Kasi hindi habang buhay kaya natin silang suportahan. Dapat mabawasan yung mga responsibilidad natin habang tumatanda tayo. Kasi ngayong time, yes, we are struggling in how to, especially very challenging world, challenging situation. Ang hirap ng buhay. So dapat may mabawasan yung mga responsibilidad natin habang patanda tayo. Para pagdating natin ng time na nag-retire na tayo, ma-enjoy na natin yung buhay with our family, with our kids, with our mga apo natin. So, doon na lang natin ma-achieve yung mga goals natin. Mas okay kung makapag-prepare tayo, di kaya malaki yung masasave natin. As early as possible, makapag-retire tayo. Malaba-aba pang oras. Yun yung problema naman. Pag nabuhay ka, matagal. Wala kang preparation. Wala kang long-term preparation. Wala kang long-term care. So, sino yung mag-provide niyan? So, the 10-20 rule. You may need at least 10 times of your income to properly protect your family. So, kalahin mo yan, dapat magkaroon ka ng emergency fund or di kaya 10 times, yes, and 10 times of your income to properly protect your family. Insurance. So, ito yung kailangan natin. Pero in reality, hindi natin kayang ma-provide kasi nga, it's a very challenging world. Pero ito yung hinihikayat natin, binibigyan natin ng options dito sa IMG na at least man lang makaya nating abutin ito. You may need at least 20 times of your income to have enough for retirement. So, yun. For your retirement, ito yung pinaka-importante. Once we retire already, wala na tayong option to go back in time na kaya pa natin magtrabaho. Hindi na tayo makakabalik sa oras na bata-bata pa tayo. Once we already age at 60 or 65, we're there already. So, hindi natin achieve yung 20 times of your income for your retirement. Then, balik tayo sa magtatrabaho ulit, hindi ka ilulong mo yung pension mo. Balik ka ulit sa trabaho, hindi ka magninegosyo para makapag-generate ka ng income, para ma-support mo yung needs mo, especially sa hospitalization mo. Very prone ka na yan pag matanda ka na. Medyo masakit sa tenga pakinggan pag matanda ka na, pero totoo yan. It's a reality, natatanda tayong lahat. Darating tayo sa puntong magre-retire, darating tayo sa puntong uugod-ugod na. Hindi habang buhay, malakas tayo. Dapat meron tayong retirement. 20 times of your income. Kaya ba yun? Yes, it's very possible. As long as we pursue. So, the magic of compound interest. What do the wealthy know that the normal people don't? Ano ba yung alam ng mga mayayaman talaga? Na hindi natin alam.
bakit ba sila hindi tinatabla ng ano? Ngayon, pandemic. So, para pa-easy-easy, yes, may iba na tinatamaan din. Pero, bakit agad-agad nakakasurvive? Because of this. Alam nila kung saan ilalagay yung mga savings and mga pera nila. The magic of compound interest. So, actually, si Einstein yung naka-invent nito. Tinawag pa itong 8 wonders of the world. So, the magic of compound interest, the rule of 72. Divide 72 by the interest rate or inflation rate to estimate the number of years it takes for your money to double or against you kung may loan ka. Pero sana investment. Hindi lang yung loan. Sana investment. Halimbawa, may nakita kang investment company o mutual fund companies na nag-provider like COL Financial, Ramper, yung Soldivo Funds, di kaya Atram. So nakita mo may 4%. So nag-invest ka doon. Yung example dito is yung 72, i-divide mo sa interest rate like 72. So i-divide mo yung 4% doon, equivalent niyan is 18. 18 yan. So ibig sabihin yan, every 18 years, kung sa 4% ka nag-invest, every 18 years, nagdo-double yung pera mo. Example at the age of 29, nag-invest ka ng 1,000 pesos. Then, plus 18 years. So, ibig sabihin yan, at the age of 47, dun dodoble yung pera mo. Dun siya maging 2,000. So, sa 4% yan, na interest, annually, ano yung sinasabi natin. Every, at the age of 47, kasi magpa-plus, plus 18 years. So, 2,000 na. So, since na compounding interest, at the age of, plus 18 pa, at the age of 65, so, doon pa lang siya nag 4,000. Bakit nag 4,000? Kasi 1,000 lang yung in-invest mo. Because nagko-compound. Yung interest ng capital mo, nagkaroon siya ulit ng interest. So, at the age of 83, 8,000 na yung pera mo. So, i-skip ko na. Doon na tayo sa 12% kasi para mas para ma-explain natin yung gap. So, may nakita ka pang another investment company na legit, like for mutual fund na nagbibigay ng 12%. Hindi natin alam kung ilan talaga o may nakita ka lang na 12%, mayroon siya nagbibigay ng interest na 12% ng mutual fund o di kaya kay Kaiser. Kaiser actually 10% lang. So, pero example na lang, 12% na company, mutual fund na nagano siya ng 12% annually. At the age of 29, ano muna natin, i-compute muna natin 72 divide 12 since na yung 12 i-divide mo by the interest rate, inflation rate. So equivalent niyan is 6 years. Equals yan is 6 years. 72 divide 12. So 6 years. So example, meaning every 6 years nagdo-double yung pera mo. Example natin, at the age of 29, nag-invest ka ng 1,000 pesos. So plus 6 years. Ibig sabihin yan, at the age of 35, dun magdo-double yung pera mo, magiging 2,000 na siya. So, plus 6 years again, since nag-compound siya, yung 2,000 magiging 4,000 na at the age of 41 years old. So, skip natin up to 83. At the age of 83, meron ka ng 512,000 at the age of 83. Akalain mo, dun ka sa 4%, kung dun ka sa 4% nag-invest, ang laking diferensya. Since alam na natin kung ano yung ginagawa ng mga mayayaman. So, alam nila kung saan nilalagay yung pera nila para kumita. So, 4%. Compare mo sa 12%, ang laki. More than 500,000 yung diferensya. 8,000 pa lang yung at the age of 83. Since dito ka sa 12%, at the age of 83, meron ka ng kalahating milyon. Wow. It's a very big difference. Alam ng mga mayayaman to na hindi natin alam. Pero minsan binabaliwala natin yung financial education na sinasabi nila. Pero it's very important. It's very important na magkaroon tayo ng financial education. Nalalaman natin kung saan natin dapat ilagay yung pera natin. So akalain mo, nag-attend ka lang o di kaya nakinig ka lang dito ngayon, nalaman mo na yung compound interest na sinasabi na yung rule of 72. So, start it now. Ngayon pa lang, mag-invest ka na sa mutual funds o di kaya magpa-member ka na ng IMG para matuto ka pa more and more. We go deeper into the mutual funds and how to invest, to properly invest, how to properly open an account. So, eto pa lang.
So, do you know about the savings and investments? Do you know that how mutual fund works? Yun, ito pa, yung mutual funds, yung kanina, yung diniscuss natin. Do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes? That you are most likely losing money every day? So, especially sa mga bangko, yes, yung sinasabi nito, bangko. Yung savings account mo. Ang liit-liit ng interest na binibigay ng bangko. Only, sa ngayon, currently, meron tayong 0.24 or 25%, 0.25%. So, annually yan, annually. In reality pa, nagsisave tayo dun sa bangko, yung pera natin sa bangko, yung bangko, ini-invest pa sa mutual funds. O ngayon, naalala ko, yung SSS sa mutual fund, nag-invest din. So, why not? What if kung tayo yung direkta mag-invest sa mutual funds? So, sa bangko, nag-invest na guys, save tayo sa bangko. Yes, it's very good na mayroon tayong savings sa bangko. Pero sana wag nating ilagay lahat dun kasi yung pera natin, i-invest din na sa mutual funds. Yung bangko is, at least meron tayong hugutan. Magkukunan agad-agad ng cash para for our emergency kung meron. At least, enough for emergency. Pero wag naman sana lahat. Kasi sayang yung yung interest na maibibigay sana. Kalaan mo, invest nila dun sa 12% yung pera mo, ibibigay niya ng bangko sa is only at 0.25%, tapos yung kinitin nila more than 11%. What if ikaw yung nag-invest sa mutual funds? So, di ba? People will face a problem of living a long life without adequate income. So, kung kulang yung cash flow natin sa ngayon pa lang, alam na natin, we will suffer in the future. Magtatrabaho tayo habang buhay. Wala tayong proper retirement planning. Wala tayong preparation for our future. So, magkakaroon tayo ng problema. Magtatrabaho tayo habang buhay. So, once na hindi natin kaya, masakit man pakinggan, masakit man tanggapin, pero magiging palamunin lang tayo. Magiging problema tayo ng pamilya natin. Masakit man. Galing tayo abroad. Kung nag-OFW ka, galing ka abroad, pag uwi mo, wala kang retirement planning, wala kang retirement preparation. So, yun. Ngayon, ikaw yung provider, darating yung oras, ikaw yung palamunin. Masakit man pakinggan sa tenga, pero yes, it's very true. It's in reality, yun yung nangyayari. Kasi hindi mo iniisip yung future. Binibigay mo lahat dun. So, mahal mo sa buhay. Yung inihingi nila, hindi sila nagsisave, hindi ka rin nagsisave. Then after all, yun nangyayari. With understanding on proper preparation, you can build up your future retirement. Yung retirement yung pinaka-importante. After all of these hard works, after all of these years na pinaghirapan mo abroad, naglumuwas ka ng Maynila, nagtrabaho ka, kumayod ka ng todo para maiahon mo yung pamilya mo sa buhay. Yes, naiahon mo sila. Pero paano yung sarili mo? Pag uwi mo, wala kang ipon, wala kang savings, wala kang retirement. Especially mga OFW. Anong mangyayari sa'yo? Sino yung mag-provide ng pagkain mo, necessities mo, damit mo? Especially yung healthcare mo. Pag retire ka na, matanda ka na, masakit man pakinggan, pero pag matanda ka na, yan yung isa sa mga one of the worst na yung healthcare needs mo, hospitalization needs mo, maintenance mo, mga gamot mo. Sino magpo-provide? Pag umuwi ka, like for example, nag-retire ka na, hindi mo na kaya mag-abroad, hindi mo na kaya magtrabaho. After 6 months, kaya ka pa nilang okay pa yan kasi naka-stay ka sa bahay nila o sa bahay nyo. So, okay pa yan after 6 months. After 1 year, hingi ka ng hingi, wala ka ng maiambag, sigurado yan. After 1 year, after 1.5 years, after 2 years. Every time na may hihingin ka, every time na bibigyan ka, minsan may dala ng sumbat yan. Kasi ang tagal mong nag-abroad, di ka man nakapag-ipon para sa sarili mo. May pamilya na yung anak mo. May mga apo ka na. Kailangan din na yung financial needs para mabuhay, magkaroon sila ng future. So, mangyari dyan, pag nagka-emergency, hindi natin maiiwasan since kailangan mong maipagamot.
Saan kukuha ng panggamot mo? Papagamot mo? Saan kukuha ng pangbili ng gamot mo? Yung mga naipundar mo habang malakas ka pa, like for example, bumili ka ng house and lot, yun yung naipundar mo, sasakyan. Yun yung ibebenta nila. Na sana ano na yung ano nila, buhay nila para lang ma-save yung hospitalization bills, mababayaran yung mga hospitalization bills mo. Ibebenta yung mga properties na naipundar mo para pambayad dun sa pangangailangan mo sa hospital. It's reality yan. Totoo yan. Nangyayari yan. Masakit man pakinggan, masakit man tanggapin, pero yes, it's very true. Nangyayari yan. Wala tayong na-save, umuwi tayo ng zero balance. From abroad, from our work. Wala tayong preparation for our retirement. So yun. Ano yung mangyayari? You retire poor. Kasi wala kang preparation. Ngayon pa lang na malakas ka ngayon. So you have to start the savings. You have to start to save now. Ngayon pa lang. Alam mo na kung ano yung mangyayari in your future. Dapat ngayon pa lang mag-start ka na ng preparation mo. Healthcare insurance yung long term. Kasi yung pinaka-importante. Nag-invest ka, o di kaya nagpundar ka ng mga properties, binigay mo sa pamilya mo, naibigay mo lahat ng pangangailangan na, nag-invest ka ng bahay, lupa. Pero pagdating ng oras, babawiin mo rin. It's very unfair, pero yes, that's true. Yan yung mangyayari sa'yo pag wala kang retirement plan. Do you know about the long-term care? So eto, what if you live too long? Eto pa. What if nabuhay ka hanggang after you retire? Hindi natin alam. After you retire, hindi mo alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. What if nabuhay ka hanggang 100 years old? So saan mo kukunin yung pangtustos sa sarili mo? Hindi po pwedeng anak mo eh. Kung ginawa mong retirement fund yung anak mo, then that's it. Pero wag kang kasi wag kang magsasama yung loob mo kasi may buhay na din yung anak mo eh. May magkakaroon din ng pamilya yan. Hindi habang buhay, tutustusan ka niya. May mga anak yan, may mga apo mo. So, okay lang ba? Na ganun, okay lang ba sa'yo na magiging pabigat ka doon sa mga pangangailangan nila? Imbis na yung ibibigay sa'yo doon sa apo mo, sa'yo na lang kasi wala kang pagkukunan. Kaninong bahay ka titira? Sa mga anak mo. Yun pa. Since wala kang long-term care. Ano mangyayari? What if you live too long? Do you know that the lifetime income option of a long-term care can provide you with an income as long as you live? So yung long-term care. Long-term care to provide you health care when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Yun. Yung long-term care. Every time na magkaroon ng emergency, halimbawa, meron kang life insurance pero walang healthcare coverage. So, what if na-hospital ka ng 3 beses sa isang taon, di ka pa kinuha ni Lord? So, saan kukunin yung hospitalization mo? So, yung long-term care, yan yung siya na yung bahala sa'yo sa mga healthcare needs mo. Check-ups, annual check-ups, laboratories, hospital bills. Siya na yung bahala. Yung long-term care na pinag-ipunan mo. How comfortable is your healthcare situation after 60? Depends on the decision you make today. Ngayon na alam mo na kailangan mo magkaroon ng retirement planning, retirement funds, yung savings na sinatawag nila. Kailangan mo na magplano. Kailangan mo na kumuha. Kasi darating talaga tayo sa edad na 60, 65. Hindi natin yan maiiwasan. Hindi tayo pwedeng tumandang paatras. Every year, every day, dumadagdag yung edad natin. Ngayon pa lang siguro, ngayon pa lang, may iniinda na tayong mga sakit dyan. Ako ngayon, nasa 30, 35, nandyan pa ang edad ko. May mga bagay na akong hindi, nung nakaraang 20, 25 ako. Iba na yung kondisyon ng katawan. So what more after 60? Ano yung mangyayari? Dapat ngayon pa lang, magdesisyon na tayo. Nakadepende yan sa ngayong, natin. Sa ngayon mismo, ngayong oras na to. Do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? So, yun na lang ba yun? Yung mga anak natin, yung gagawin nating retirement fund? Sila yung bubuhay sa atin once na mag-retire tayo, di kaya mag-edad tayo ng 60, 65, 70, 80?
O may expect pa tayo ng ayuda mula sa gobyerno, na sila yung gobyerno yung bubuhay sa atin. Yun na lang ba yun? Kung hindi makapagbigay yung gobyerno, sisihin natin yung gobyerno ulit. So paano pag hindi kaya ng gobyerno, ano mangyayari sa atin? Alam naman natin na mayroon mga nangyayari sa government. Kahit sino pang leader dyan. So kung wala kang preparation, well, ganun yung ano yung magiging status mo. Alam mo na yan. You yourself know already kung ano yung magiging status. You can prepare for your golden years. Ngayon pa lang mismo. Mag-prepare ka na. You have to prepare at this point. Na alam mo na kung ano yung magiging status mo pag hindi ka nakapag-prepare. You have to do it already today. Mag-decide ka na ngayon mismo. Do you know about the life insurance? So ito pa. Life insurance. So it's very important to have the life insurance because it is the income replacement. Pero, yun nga, sinabi ko kanina, before the life insurance, you have to have a healthcare insurance because every time na ma-aksidente ka o di kaya ma-hospital ka, hindi ka agad-agad kukunin ni Lord o di kaya pag na-aksidente ka lang dyan, diretso ka na agad sa libingan. Hindi yun, ganun. Dadaan ka muna sa hospital. Pag na-COVID ka, example na, especially ngayon, pandemic, very prone tayo lahat sa COVID. Pag na-COVID ka, nag-positive ka, hindi naman po pwedeng agad-agad ilibing ka o di kaya agad-agad i-cremate ka. Kailangan munang dadaan ka muna sa hospital, i-examine ka pa, gagamutin ka pa para makasurvive. Kasi kailangan po pang i-enjoy yung buhay mo dito sa mundo with your family. Healthcare, that's ganyan ka-importante yung healthcare insurance. Healthcare. Yung long term. Yung short term, meron pang, yung Kaiser may short term din. Ganyan ka-importante yan. Hindi po pwedeng pag na-pneumonia ka lang, kahit yes, sabihin natin na-admit ka, hindi po pwedeng ilibing ka agad kasi life insurance yung yung meron ka. Dadaan ka muna sa hospital, gagamutin ka muna, meron kang hospitalization bills, since hindi mo pa time na kunin ni Lord, so babayaran mo yung hospitalization. So saan mo kukunin yun? Hindi naman po pwedeng sa life insurance mo kasi yung life insurance mo is makukuha mo lang yung benefits dyan once na kinuha ka ni Lord. Yung iba, mayroong coverage. Sana alam natin kung ilan yung coverage na yung iba, meron dyan, yung mga dreaded disease na covered ng life insurance, hindi kaya mga heart disease. Pero what if mga minor lang, pneumonia lang, o di kaya na skin allergy ka lang na severe, na kaya naman sa hospital gamutin. So sino yung sasagot yan? Sino ba pwedeng life insurance? Hindi kaya ma-COVID ka lang. No hospital, minor lang. So, ano yung purpose ng life insurance? Hindi mo magagamit unless mamatay ka. Napapwede ka namang gamutin. So, the difference between term life, whole life, universal life, variable life, index life. How group insurance in your workplace works. The DIME method to calculate your insurance protection need. Are you properly insured or underinsured? Ito pa. So, every time kasi na meron tayong hinawakang insurance policy, dapat binabasa natin yan. Diyan natin malalaman kung properly insured tayo o underinsured. So, kasi kanina na-compute na natin na dapat meron tayong 10 times yung rule, 10-20 rule, that 10-20 rule. Dapat meron tayong 10 times of our income to properly protect our family o di kaya 20 times of our income to have a proper retirement planning. So, dapat meron tayong alam natin kung ilan kasyang-kasya na ba yung cash benefits na matatanggap ng pamilya natin once na kinuha tayo ni Lord. Dapat alam natin yan. Naranasan ko na nung kumuha ko ng life insurance ko. Are you insurable or uninsurable? Ito pa. Maraming kabataan yun. Maraming kabataan. Sinasabi nila hindi ko pa kailangan ng ng mga ganyan, life insurance, hindi kaya healthcare insurance. Matagal pa akong kunin ni Lord. Healthy pa ako ngayon, hindi ko pa kailangan yan. Malayo mangyari magkasakit ako. Especially ngayong pandemic. Everyone, lahat tayo, very vulnerable na magka-COVID. Pwede, possible na possible. Hindi natin nakikita kalaban natin. So, are you insurable or uninsurable? So, ito.
Yung sinasabi nilang example ko lang, yung sinasabi nilang, hindi ko pa kailangan yan, hindi ko pa kailangan stress ko sa mga ganyan kasi malayo pang mangyari sa akin yan. So, in-offer mo, di kaya may natanggap kang ganyan na nag-offer sa'yo. So, binaliwala mo, hindi mo tinanggap. Yes, although kaya mo po kasi kaya mo pang magbanat ng buto. Nagka-COVID ka, example ko na lang. Hindi kung sino man, hindi ko example niya sa'yo, ikaw. Natamaan ka, pneumonia o minor lang. Then after that, nagkaroon ka ng pre-existing o di kaya it causes na hindi ka na pwedeng tanggapin ng insurance company. Hindi ka na pwedeng ma-award ng insurance policy contract. Kasi nagkaroon ka na ng pre-existing disease sa mga ganan. So very prone ka na sa mga sakit. So that time, uninsurable ka na. That time, na-realize mo na kailangan mo na ng insurance or life insurance, di kaya healthcare insurance. That time mismo na hindi ka na rin pwedeng insured. Kasi nga, very prone ka na sa sakit. Very prone ka na sa hospitalization. Very prone ka ng kunin ni Lord. Malayo nang tanggapin ka ng insurance. Ngayon pa lang, pwedeng-pwede ka pa. Tanggap ka pa kasi very healthy ka pa. Grab mo na yung opportunity. It will give you a peace of mind in the future. Na hindi mo kailangan maglabas ng pera. Yung parents mo, hindi kailangan mo problema sa hospitalization mo once na magkaroon ng emergency. Hindi mo kailangan mangutang. Hindi mo kailangan tumakbo kung kaninong politiko. Kasi meron kang healthcare insurance. O di kaya life insurance kung ano mangyari. 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk of developing cancer during their lifetime. Also, 8 million Americans have one or more types of heart diseases. It's even worse in the Philippines. So, yun. Sa atin dito, sa Pinas, hindi lang alam kasi hindi nila alam most of the people, hindi nila alam na kung anong mga benepisyo ng healthcare insurance pag mayroon sila. So, isa pa yan. Pag may life insurance ka, yes, pag na may nangyari sa'yo, makakatanggap yung mga beneficiary mo. Pero yung dapat kunin mo is healthcare insurance na may dalang life insurance din. Kasi ikaw yung naghirap. Hindi masama namang pakinggan, pero pag kinuha ka ni Lord, yung benepisyo is mapupunta sa mahal mo sa buhay, yes. Pero medyo may something kasi ikaw yung naghirap niyan. Ikaw yung naghirap ng life insurance, ikaw naghirap ng mag-ipon. Then after all in all, may nangyari sa'yo, sila yung makakatanggap. Yes, mahal mo sila. Pero dapat meron kasamang health insurance kasi dapat pinaghihirapan mo yan eh. Ikaw yung naghirap niyan eh. Dapat na-enjoy mo. Na-enjoy mo yung buhay mo dito sa mundo. With your family. With them, hindi na pag na may nangyari sa'yo, then matatanggap nila. No. Dapat yung perang pinag-iipunan mo, yung mga ganyan, mga savings, niyan. Dapat sa habang buhay ka, ma-enjoy mo yung buhay mo with them. Yun yung purpose ng healthcare insurance. Dapat ma-enjoy mo yung buhay mo with your family. Tax advantage yan pag yung mga life insurance of cash value in life insurance such as tax deferred growth, tax free withdrawals, and the tax free death benefits. So are you the type of person who buys insurance and puts the policy in the cabinet and never look at it? Yun nangyari sa akin yan. Bumili ako ng life insurance. Then after that, natanggap ko na yung policy contract, nilagay ko sa drawer. Then, after a week ko pa binasa. Then, nang binasa ko, after a week, dun ko nalaman na kulang pala yung benefits na matatanggap ng pamilya ko para sa pangangailangan nila. So, kailangan ko pa pala magdagdag ng ng insurance. So, kalain mo, dun ko palang nalaman. Dapat binabasa natin dito, tinuturo yan. Ina-explain lahat yan. Kung ilan yung cash benefits. Ni-isa-isa yan. Para malaman natin kung properly insured tayo o underinsured. You can learn how to properly protect your family. Dito sa IMG, tinuturo lahat yan. Dapat aware tayo sa lahat ng yan. Do you know about the high cost of education? Eto pa. Sa may mga mga OFW, o di kaya, OFW, kumakayod na may mga pinapaaral, may mga anak na pinapaaral. Nasa elementary man, high school, o senior high, o college. Do you know that the most parents don't prepare their future children's college education funds?
Many would prefer not to think about it at all, hoping that things will somehow work out. So sana all na lang, ano tawag nito? Dasal na lang. Sana all. Sana. Dasal na lang. Pinagdarasal na lang. Hindi sila nag-prepare for their college educational fund. So, prefer nila na huwag na lang isipin kasi sana pinagdarasal na lang na ano sa kanila yung panahon na sana pagdating ng oras may trabaho pa sila o di kaya maganda yung blessings. So why not prepare it as early as today? As early as this point, mag-prepare ka for the college educational plan funds for your sa mga anak mo, for children. Para sa mga anak mo, sa mga pinapaaral mo. Para pagdating ng oras kahit na wala ka ng trabaho, kayang-kaya na dun sa funds na pinipre mo para sa kanila. Sila na mismo yung magpapaaral sa kanila. Yung funds na mismo, yung pinipre mo para sa kanila. Marirealize nila kung gaano mo sila kamahal. Kasi na-prepare mo yung pinaka-importanting bagay na hindi makuha sa kanila. It is important to understand college cost and admission process, financial aid, and how to navigate the complex college funding system. So kailangan nyo. Ngayon na experience natin yan since na nag-college na tayo, di kaya nag-aral na tayo, alam na natin yung mga processing, alam na natin kung anong mga kailangan sa college. So very thankful tayo ngayon na may free college, pero we have to prepare kasi after 5 years o 10 years o tayo na magka-college sila, pagdating ng oras na kailangan nilang mag-college, kailangan nilang funds. So kahit anong kursong kunin nila, mayroon silang pagkukunan ng pondo. Kasi nakapag-prepare tayo. You can understand and participate in college planning programs and help save for your children's college education. Ngayon pa lang mismo, alam na natin na kailangan nilang mag-college. Hindi po pwedeng hindi sila mag-college. Hindi po pwedeng hindi sila mag-aral. Nag-abroad nga tayo. Nagtrabaho nga tayo ngayon para doon sa future nila. Ang ginagawa natin. Bakit wala tayong savings para sa college nila? Hanggang ngayon. Antayin pa natin mag-college sila, tsaka doon pa tayo mag-prepare? What will happen? Sigurado ka ba that time na magka-college sila, kayang-kaya nga pang punan yung kakulangan? What if kunin niya yung mahal na kurso? Lilimitahan mo ba? Ipigilan mo ba siyang kunin yung kursong gusto niya? We can't put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. Hindi po pwedeng, yes, mahal natin sila. Hindi po pwedeng ibigay natin lahat ng oras nila sa kanila. Hindi po pwedeng kung ano yung hingin nila, yes, mahal natin sila para ma-prove natin na mahal natin sila. Yung kung ano yung hingin nila, bigay natin. Hindi po pwedeng lahat doon, ilagay natin lahat doon. Kailangan natin i-prepare yung future nila. I-pave natin yung way para sa kanila. Kasi naranasan natin kung gaano kahirap. Dapat ma-prepare natin yung future nila para hindi nila maranasan yung hirap na dinanas natin. So dapat magkaroon na tayo ng ganito mga preparation. Ngayon nga, nahihirapan na tayo. What more after 5 to 10 or 10 years? Take charge of your children's future. Dapat magkaroon tayo ng educational funding para sa kanila. Para hindi na sila mahirapan pagdating ng oras na kailangan nila. During that time, alam nila, ma-appreciate nila na mahal mo sila. Kasi ngayon pa lang iniisip mo na may preparation ka na for their future. Alam mo na magka-college sila, na makakagraduate sila. Protect your future. Do you know without the proper planning, your assets and family may not be protected? So dito sa IMG actually, tinuturuan din lahat. Kasi may financial education, so expected na once na natuto ka, na tinutukan mo kung paano mag-ipon, paano mag-save, and everything, mag-invest, proper investments. So tinuturuan ka din dito kung how to do the proper last will and testament. So who will take care of your underage children once something happens? How will you keep an 18-year-old from spending his or her inheritance? Who gets your home kung mayroon kang bahay na naipunda? Who inherits all of your bank accounts?
Can you avoid family arguments over belongings and keepsakes? Who will operate and own your business? Kung merong business na naipunta. Actually, yung IMG, pwedeng ma-transfer yan eh. Sa beneficiary mo. Who decides your healthcare or end-of-life decisions? Do you have a will? It's good to have your wishes documented so they can be carried out. So, yun. Dito tinuturan kung ano yung proper way or proper kung paano talaga yung paggawa ng last will and testament. Ito sa IMG, it's a package already. Tuturuan ka na kung ano yung ano. Yun. Become IMG. E-book, e-workbook, e-workshop. So, life insurance licensing, reviewer, e-workbook, free financial check-up, exclusive members price for AFP, Associate Financial Planner certification, up to 300,000 free personal accident insurance for Philippine members and up to 800,000 free personal accident insurance for international coded members. Kung IFW ka, mas malaki yung benefits, personal accident benefits. Vision care benefits, free frames and eye examination, free and limited consultation and discounted medical services for members through our partner Kaiser Medical Center. Discounted medical services for IMG immediate members, immediate family members through our partner Kaiser Medical Center. Yun, benefits yan ng mga lahat ng mga being an associate member of IMG. Building a strong financial foundation, importante yan. Proper protection. Retirement planning, yan yung pinaka-importanting dapat pagtuunan ng pansin. Wealth preservation. Building a business in the financial industry. Yun. Kung gusto mong i-business si IMG, ito pa, pwede. Yun, automatic din yung Soldibo funds. Automatic yan. Once na naging member ka ni IMG, may automatic ang 1,000 worth of share sa Soldibo Mutual Funds. Ramper yung nagbebenta, hindi si IMG. Disclaimer ko lang. IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Ramper Financial. Yan. Automatic yan. Meron kang 1,000. Then, automatic din na pwede kang mag-add ng investment dun sa mutual funds na pa 20-20 lang, 20 pesos. 0% entry fee free investment seminar and mutual funds at 0% entry fee. So magkakaroon ka ng access doon, automatic yan. So 0% entry fee, walang kaltas. Yung 20 pesos minimum of 20 pesos. Pwedeng 20, pwedeng 50, pwedeng 100. At minimum of 20 pesos. As long as you have, yun nga, sinabi ko na, kahit na magbabalot, kayang mag-invest in mutual funds. As long as you are a member of IMG, magkakaroon ka ng account. Vision care. Yan. Partnership with Palawan Pawn Shop. Special rate exclusive to all IMG members. Payment facility for IMG transactions. So, become an automatic mutual fund investor in Soldibo, IMG Soldibo. Strategic funds, exclusive access to health care products and services, access to life insurance products exclusive to IMG members, free investment seminars and mutual funds at 0% entry fee or sales load, access to the latest investment updates and guidelines and analysis through one of the best online trading tools, MyTrade, yung Abacus Securities, yung nagmamanage yan. Payment facilities for IMG transaction and special rate exclusive to members through Palawan, partnership with Palawan Pawn Shop. Save your money on non-life insurance, yung Bolt Assurance na tinutukoy dito. Savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages at Heavens of Infinity, Batangas. Disclaimer, IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Ramper Financials. So si Ramper yung affiliated companies ni IMG. So si Ramper yung nag-sell ng mutual funds. So automatic din yan. Meron kang 50,000 personal accident insurance sa Fidelity Life Insurance. I-activate lang siya 500 pesos. Yun. Mayroon ka diyang 24/7 Memorial Concert Services tie-up with Everest, yung Fidelity Life. So, Heaven of Infinity, in Kaiser Medical Center, sinabi ko kanina, yun yung MyTrade, yung Abacus Securities, yung manage yan. Access to stocks, online trading platform. Kung gusto mong, ayaw mo sa kung hindi ka sa mutual funds, pwede kang mag-manual trading dito sa MyTrade.
Mayroon ding class na tinatawag niya, may training din dyan. So, save your money on a non-life insurance. Yung Bolt Assurance, yung sinasabi ko kanina. Car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident insurance, bonds, marine cargo. So, pwede kang kumuha ng sarili mong car insurance, travel insurance. It's about assurance. May access ka niyan, automatic. In Kaiser Medical Center. Then, automatic din, magkakaroon ka ng access kay Manila Bankers Life Insurance. So, yung product niya is most 18 at saka most GRP, etc. Meron pa dyan, marami pa dyan. As long as maging financial planner ka lang ni Manila Bankers Life. So, life insurance products exclusive to IMG members lang yan. So, pwede ka rin maging associate financial planner. Kuha ka lang ng exam, mayroong discounted price din yan. Registered financial planner. Pwede kang kumuha ng exam. At saka reviewers, yung reviewers niya is free. So, yun, be in the financial industry. So, own the business of the IMG, become a financial educator. So, pwede mong i-own yung business ni IMG. Pwede kang maging campaigner. Own your time. Help families achieve the income you want. Online system. Become a debt-free. So, financial education. Yun, building your wealth, asset accumulation. Yun. Then, yun, ito yung sinasabi ko ng savings, member savings on real estate purchases. SMDC and the YALA, DMCI. So, once na member ka ng IMG, pwede ka nang magkakaroon ka ng discount sa mga company to. Marami pa dyan, marami pang affiliated to, pero ito lang nalagay dito. So, magkakaroon ka ng, gusto mong bumili ng properties sa real estate properties sa SMDC, so magkakaroon ka ng malaking discount doon sa Ayala Land o di kasi DMCI. So, yun. Automatic din, magkakaroon ka ng Dominate Tools digital marketing platform once na in-own mo si IMG, naging business mo siya. So, may marketing platform din si IMG. Increase cash flow, debt management, may training mga ganyan. So, magkakaroon ka ng discounts on special courses. How to talk online so that networks like you and people like you and buy from you. So, automatic yan, may mga training din. Passive selling, how to create a 24/7 selling machine that multiplies your sale on autopilot using the power of email marketing. So, yun, case studies and etc. Ang daming pwedeng ma-attend ng training for free as long as you are a member of IMG. Own a business of IMG yun. Become a financial educator. Palawan. Yun, Dominate Tools. So, yun, rewards and exclusive benefits of IMG. Relentless efforts, dedication, and passion will never be left unnoticed. For these traits are bound to the recognized whoever in the world. So, world-class recognition yan. Once na you qualify yourself, namimigay si IMG ng mga rings, pins, SMD watches, builder's watch, cars. So, financial education, may mga trainings. So, as long as we qualify ourselves, mayroon tayong mga free tickets na binibigay giveaways ni IMG. Free tickets to Qatar, Singapore, USA, Las Vegas. So, as long as we qualify ourselves. So, discounted price on special courses offered by best mentors and coaches in the industry on online media, email marketing, book writing, and real estate. So, kung gusto mong magsulat ng libro, mayroon ding mga trainers dito na pwede kong i-enroll mo sa sarili mo for free. Yung iba, mayroon mga makaka-access ka, may bayad, pero mayroon ding free. Real estate, mga ganun. Access to exclusive memorial concert services, access to assets preservation services that will help you set up a corporation at the least possible cost. So, kung gusto mo magtayo ng company mo, corporation, dito na-assist ka rin, meron ding dito nag-a-assist sa'yo. At least, may mga discount ka rin ma-avail kung gusto mo magtayo ng corporation. Huge savings and the hassle-free car purchases experience through IMG's auto program. So, once na member ka na IMG at gusto mong bumili ng sasakyan, so magkakaroon ka ng malaking discount sa pagbili mo ng sasakyan. Create a business where you can manage your time freely, become a debt-free, and build a strong community that helps develop a strong financial foundation of families. Attend life-changing convention and get an awesome adventure through the Travel World Reward Program. So, last time nagkakaroon kami ng time to time, nag-announce yan na magkakaroon ng convention. Once na mag-attend ka, that's a very life-changing experience. So, maraming makikita kang nabago yung buhay ni IMG. Maraming mga OFW, mahirap, salat sa buhay, mga construction worker, hindi nakapag-graduate ng elementary, pero very successful. Receive a world-class recognition for your relentless efforts, dedication, and passion
for the Financial Literacy Mission. Yun yung auto program ito. Ito yung magkakaroon ka ng discount once na halimbawa may kilala kang planong bumili ng sasakyan, ipa-member mo kay IMG, automatic yan, may discount na matatanggap yan sa pagbibilan niya ng sasakyan. Travel the world. So as long as we qualify ourselves sa convention, sa vacation, sa cruise, we can avail those world travels. Everest, yung memorial services, 24/7 concierge services. So yun. Free healthcare coverage for marketing directors up to executive position subject to qualification of the minimum requirements. So katulad ko, marketing director ako ni IMG. So mayroon akong free healthcare coverage. Iba pa yung sa Kaiser. So pag may Kaiser ka, then marketing director ka pa, kana ni IMG o di kaya mataas na position. So it's an additional healthcare coverage. It's a lifetime habang ginagawa mong business si IMG. So binibigyan ka rin ni IMG ng healthcare coverage. Wala yung age limit kahit na senior ka na. Access to the most innovative platform for all IMG members, the members portal. Available anytime, anywhere. So magkakaroon ka ng account kay IMG, magkakaroon ka ng own portal na ikaw yung magmamanage. So parang meron ka na binigyan na si IMG yung system niya. Tapos ikaw na mag-operate. Access to the best digital marketing platform exclusive created for IMG members. So receive the member support you need from the latest updates, new runs and reminders sent straight to your email and in your members portal. So magkakaroon ka ng mga emails, makaka-receive ka ng mga updates. Access to Neurocast, the exclusive e-wallet facility of IMG members where you can receive commission transfer funds and payables through to the kiosk. So automatic yan, yung Neurocast na sinasabi dito is yung kung ginawa mong business si IMG, diyan papasok yung yung mga kinikita. Tapos ita-transfer mo lang sa bangko mo. Ito yung Neuracash. Then ito yung magiging powerful members portal mo. Anytime, anywhere, pwede mo ma-access yan. Yun newsletters and emails, papasok sa emails mo. Yan. Ito yung HMO coverage ng once na maging MD or SMD ka as senior marketing director, and executive positions. So yan. Exclusive benefits overseas. Ito pa yung mga OFW. Napaka taas ng benefits, malaki yung benefits na matatanggap ko kumpara sa amin na nandito sa Pinas. So receive an exclusive IMG Visa card you can use for your IMG transaction worldwide. Exclusive events, promos and runs, worldwide protection benefits through our partner Manila Bankers Life Insurance Corporation. Burial benefits worth 100,000, accidental and medical reimbursement benefits worth 100,000, acts of terrorism of worth 600,000, unprovoked murder and assault worth 600,000, accidental disablement benefits. Acts of terrorism, provoked murder, assaults, and the accidental disablement benefits cannot be combined with the accidental death benefits. Yun. So, automatic din. Sa Manila Bankers Life Insurance, magkakaroon ka ng 100,000 personal accident insurance pag associate member to marketing director ka na. So, once na naging senior marketing to executive marketing director ka, magiging 200,000 yung personal accident insurance mo. Kung CEO up ka na, tataas pa rin yan, up to 300,000 for all members with active accreditation standard underwriting guidelines will apply yun. As long as we qualify ourselves, we can avail those benefits. Exclusive events. So as long as we qualify ourselves sa trainer summit, yung gala night, so mga ganyan, meron mga events si IMG na for free na binibigay niya. So, akalain mo. So, etong mga to, accidental disablement benefits, additional feature, yung mga repatriation pa sa mga OFW to. Napakaraming benefits para sa mga OFW. Once you are already a member, pwede itong i-discuss. We go deep into this discussion. Kasi napakarami. Ang dami-daming benefits ng mga OFW once na naging members sila. So, eto yon. Once na naging member ka na IMG, ito yung very example. Na halimbawa ikaw yan. So magkakaroon ka ng access kay Kaiser International. Then magkakaroon ka ng access sa life insurance, Manila Bankers Life, Fidelity Life Insurance, investment sa kay Rampersol Divo Funds. So sa real estate magkakaroon ng access diyan. General insurance sa Bolt Assurance, Standard. So magkakaroon ka ng access diyan. Allied services sa kay Kaiser Everest. So yan, pwede ka maging financial planner. So ito yung pinaka-example. Kasi ito yung account ko.
yung portal ko mismo. Ito yung portal ko. So, ito yung magiging halintulad ng portal nyo rin sa IMG once na naging member na kayo. Ito yun. So, yun. Hopefully, marami kayong natutunan sa discussion natin. Dito na nagtatapos ang ating membership orientation. At saka sana na-remind kayo sa pinaka-goal nyo kung bakit kayo kumakayo ngayon. So, maiwasan natin yung pagiging darating yung oras na pabayaan natin yung mga retirement planning natin. So, maiwasan natin yung mga ganun mangyari sa atin. So, sana magkaroon tayo ng proper planning, magkaroon tayo ng preparation as early as today. Dapat malaman natin kung ano yung dapat natin unahin sa buhay. So, sana hindi mangyari sa atin yung ma-stop na yung cycle na pamana natin yung mga kahirapang dinadanas natin as today. So, yun yung discussion natin for tonight, for today. Hopefully you learned a lot from our discussion, and thank you and God bless. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nagkakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser.